Kinabukasan, maagang nagising si Gretchen para magluto ng almusal. Sakto naman nakapaghanda na siya sa mesa nang lumabas si Demetrio sa silid nito. Na mapagtanto ng lalaki na naroon na siya sa kusina, nagmamadali itong lumapit sa kanya. Bakit hindi mo ako ginising? Baka mapano ka at kilos ka ng kilos? Anito sa nag-aalalang tono. Mahina naman siyang natawa. Buntis na ako, Demetrio, at wala akong malubhang karamdaman para pagbawalan mo kung kumilos. Kailangan ko rin mag-exercise. Hindi advisable ng doktor na upo lang ako at walang gagawin hanggang sa mga anak ako. Napabuntong hininga si Demetrio at sinuyod pa siya ng tingin bago nagsalita. I was just worried. I'm sorry. Magandang hapon mga ka-Ashlon. Kamusta po kayo? Happy Monday. Unang araw para ngayon ng week na ito. Sana'y maayos kayong lahat. Sa mga avid listeners natin dyan, ako, huwag na kayong sad o magalit. Pasasaan ba't mahuhulog din si Gretchen kay Demetrio? For sure, kilig na naman tayo. Okay, alam ko excited na kayo kaya ipagpapatuloy ko na ang story natin. Kumain na tayo. Aya ni Gretchen kay Demetrio. At nauna nang umupo. Sumunod naman si Demetrio sa babae. Habang kumakain sila, palihim niya itong pinagmamasdan. Kung siya lang masusunod, nais niya na huwag na itong pakilusin. He could hire hundreds to thousands of maids to do all the job for Gretchen. Nais niya ring tumigil muna to sa pagtatrabaho sa Dynamic Luxury. Siya ang may-ari ng kumpanya ng buong Dynamic. Hindi rin nito kailangan pang magpakapagod sa pagtatrabaho sa ibaba. But he knew his wife too well. Ayaw nitong umasa sa koneksyon at mas lalong ayaw nitong dinidiktahan sa kung anong nais itong gawin. Si Gretchen na yata ang pinakamatigas na ulo ng tao na nakilala niya at wala siyang ibang magagawa kundi hayaan muna ang babae sa nais nito. Lalo pat kahit magkasama na sila, alam niyang di pa rin ganun kabuo ang loob nito na patawarin siya sa pagsisinungaling niya. May dumi ba ako sa mukha? Pukaw ni Gretchen sa atensyon niya. Napakurap-kurap naman si Demetrio at napagtanto na patagal na pala niya ang pagtiting niya sa babae. Tumikim siya bago umiling. Wala naman, I just like looking at your face. Pagdadahilan niya. Pero totoo naman ang sinasabi niya. He may have seen 100 of beautiful faces in his life, pero wala pa rin makakatalo sa gandang meron ng asawa niya. Hindi ako komportable kapag nakatingin ka. Masungit itong turan. Mahina naman siyang natawa. Ngayon na pagtanto niya, kahit na alam ni Gretchen ang tunay niyang katauhan, wala pa rin pag-aalangan sa pakikipag-usap nito sa kanya. Samantalang siya, malaki na ang pinagbago niya. Gretchen taught him how to smile, bagay na hindi niya kayang gawin noon. I'm sorry but I can't help it. Kaswal niyang tugon. Kumain ka na nga, lalamig na yung pagkain. Tanging nasabi na lang ni Gretchen. Mabuti na lang at sumunod naman si Demetrio sa kanya. Matapos silang mag-agahan, nagpaalam ng lalaki sa kanya na papasok sa opisina. Samantalang siya, humingi na naman ng leave sa Dynamic Luxury. Mabilis naman siyang pinayagan ni Ma'am Andrea, lalo pat sanay naman to na lagi siyang wala. Medyo malilate ako ng uwi mamaya. May dadaanan akong importanteng pagtitipon sa Golden Scape Hotel. Napakurap-kurap siya kapag kuhan ay tumango. Alam niyang busy ito. Di naman birong magpatakbo ng kumpanya. Okay, tipid niyang sagot. Huwag mong kalimutan ng tawagan ako kung may kailangan ka, Gretchen. Seryosong sambit ni Demetrio. Muli naman siyang tumango. Okay, I'm serious. You have to call me. Kahit ano pa yan, dapat tawagan mo ko. Sasagot ako kaagad. Huminga siya ng malalim bago tumango sa ikatlong pagkakataon. Oo na, Demetrio. Hindi mo na kailangan na ulit-ulitin pa. I just want to make sure. Palagi mo pa naman akong nakakalimutang tawagan kapag may nangyayari sa'yo gaya nung nakaraan. You have to be careful all the time, Gretchen. Our baby's safety lies on you. I'm sorry. Aniya nang maalala niya ang ginawa niya nung nakaraan. Sigurado siya ngayon alam na ni Demetrio na isinusugal niya ang kaligtasan niya at ng anak nila nung mga nakaraang linggo. Tama nga naman ito, dapat na mag-ingat siya. Hinalikan ni Demetrio ang kanyang noo. Hindi na siya nakatutol pa lalo pat ilang beses na yung nagawa ng lalaki. May gusto ka bang ipabili pag uwi ko mamaya? Bigla nitong tanong.
Mabilis na nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi pa niya kailanman naranasan na dalhan ng pasalubong ng kanyang mga magulang tuwing umuwi ito noon galing sa lakad. Nakakatuwang mararanasan niya ang bagay na yun ngayong nag-asawa na siya. Gusto ko ng pistachio cake, aniya sa mahinang boses. Okay, bibili kita ng maraming pistachio cake, ani Demetrio bago tuluyang nilisan ang kanilang apartment. Kasalukuyang umiinom ng kape si Bianca sa isang coffee shop. Nagngingit-ngit ang kalooban niya. Ayon pa sa source niya, magkasama pa rin si Gretchen at Colin hanggang ngayon. Mukhang tinutuo nga ng lecheng babaeng yun ang sinabi nito na hindi nito hihiwalayin si Colin. Nasa ganong emosyon siya nang mag-ring ang kanyang cellphone. Nang makita niya kung sinong caller, agad niya itong sinagot. Hello, Miss Bianca. Nakahanda na po ang lahat ng pinag-uutos ninyo. Ani nang nasa kabilang linya. Kung kanina nakaramdam siya ng inis, ngayon naman napalitan niyo ng saya. She's been preparing for this but unluckily, Colin escaped the last time pero ngayong gabi, hindi na. Nang ibinaba niya ang kanyang cellphone, agad siyang lumabas ng cafe, sumakay sa naghihintay na sasakyan. Let's go to Golden Scape Hotel, Manong, at bilisan mong pagmamaneho. Malapit lang naman ang Golden Scape Hotel sa cafe na kinaroroonan niya kanina, kaya ilang minuto lang nakarating na siya sa lugar. Marami ring mga guest ang doon mananatili ngayong gabi dahil birthday party na isa sa mga mayamang investors ng Inoue Corporation at Dynamic Group of Companies. Mga businessmen and women lang naman ang dapat invited. Pero dahil anak siya ng mag-asawang Inoue, nagkaroon siya ng access sa pagtitipon at nalamang dadalo din si Colin. Kaya agad siyang kumilos para isakatuparan ng balak niya. If her plan of letting Gretchen know Colin's identity so she will leave didn't work, then she has to use other methods. Ilang pamilyar na mga mukha ang nakasalubong niya habang paakyat siya sa itaas. Kung normal na araw lang, hindi siya mag-aalangan na pansinin ng mga to. Pero sa mga oras na yon, puno ng mga bagay na tungkol kay Colin ang isipan niya. Halos hindi na nga siya makapaghintay pa na makarating sa suite sa itaas para makita ang pakay niya. Nang makapasok siya sa loob, sumalubong sa kanya ang dim na ilaw, kasabay ng panonood ng mabangong amoy ng mamahaling wine. Nang dumako ang kanyang mga mata sa kama, nakita niya isang lalaking nakahiga doon habang walang malay. Parang tatalon na sa tuwa ang puso ni Bianca. Agad niyang hinubad ang suot niyang stiletto, maingat na sumampa sa ibabaw ng kama, tsaka buong pag-iingat na tumabi sa lalaking mahal niya. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya maiwasang mapahanga sa angkin nitong kagapuhan. Why are you so handsome, Colin? It makes me fall in love with you even more. Nahihibang niyang bigkas. Nakapikit ang mga mata nito. Kahit wala tong malay, hindi pa rin nawawala ang malamig nitong aura na parabang sinasabi nitong lumayo ang sinumang makakasalubong nito. Bahagyang nakabuka sa ilang botones ng suot nitong long sleeve kung saan makikita ang matipuno nitong dibdib. Mukhang umepekto nga ang droga, lalo pat bahagyang namumula ang pisngi ng lalaki. Minsan lang siyang nakakalapit ng ganito kay Colin. Ngayon lang siya nagbigyan ng pagkakataon na maamoy ang mabango nitong hininga. Hindi niya tuloy mapigilan ang sarili na pasadahan ng kanyang daliri ang dibdib nito. Alam mo ba, Colin, birthday ng lola ko nung una kitang makita. Right at that moment, I fell in love with you after laying my eyes on you. Huminga ng malalim si Bianca bago tipid ng umiti. We are a perfect match. Gwapo ka, mayaman, at galing sa prominenteng pamilya gaya ko. Ilang taon akong naghintay na ayain mo ako magpakasal, pero hindi mo ginawa. Alam mo bang ang lungkot-lungkot ko na? Parang maiiyak niyang turan. Pero sandali lamang yon, dahil ilang saglit lamang, muli na namang napangiti si Bianca. Pero di bali na. Pagkatapos ng gabing to, ako na ang magiging totoo mong asawa. Alam kong hindi mo ako kayang kalimutan. Kaya nga sinamahan mo ako sa banquet nung nakarang gabi, hindi ba? Isa pa, I am 1,000 times better than that poor Gretchen. Mahal na mahal kita, Colin. At akin ka lang, naiintindihan mo ba ako? Akin ka lang, Colin. Marahan niyang pinasadahan ng haplos ang makapal nitong kilay, papunta sa matangos itong ilong, pababa sa mamula-mula at malambot itong labi. Bumaba ang kanyang kamay sa Adam's apple ng lalaki hanggang bumalik ang kanyang kamay sa dibdib nito.
Mabilis ang tibok ng puso niyang binuksan ang iba pang butones ng suot nitong damit nang bigla na lang may humawak sa kanyang palapulsuhan. Dahan-dahan, bumukas ang walang emosyong mga mata ni Colin gaya ng ekspresyon nito tuwing nakikita siya at napagtanto niya agad na hindi lasing ang lalaki. Kung gano'n, nagkukunwari lamang pala ito. But Colin should be under the influence of a particular drug. Bakit pumalpak ang plano niya? Dahil nagkaroon siya ng access sa pagtitipon, puno ng pag-iingat ang kanyang galaw mula sa pagbabayad niya ng mga tauhan at staff mismo ng hotel para lagyan ng droga ang inumin ni Colin dahil alam naman niyang may wine toast na magaganap. Kahit napaka-arugante na isang Demetrio Colin Yamoto, malaking respeto nito sa mga nakakatanda. Kaya, kung hihingi ng toast ang birthday celebrant, hindi yun tatanggihan ni Colin. Perpekto ang plano niya. Pero bakit nasa maayos na wisyo pa rin si Colin? Halos manginig siya sa takot nang makasalubong ang mga mata ni Colin. Halos buksan niya na ang kanyang bungo para busisiin ang utak ng lalaki at makahanap ng idadahilan niya. Pero bago pa niya yun magawa, bumukas ang pinto ng hotel room. Sabay ng pagpasok ng ilang mga panauhin na may dalang kamera at walang pasabing kumuha ng mga larawan. Hindi agad nakauma si Bianca dahil sa gulat at nawalan na ng pagkakataon para itago ang kanyang mukha. Halos nakaubad na siya at sigurado siyang kuhang-kuha sa larawan ang ilan sa masaselang bahagi ng kanyang katawan. Hindi niya mapigilang mapasigaw dahil sa tunog ng bawat click ng camera. Oh my God! Stop! Please, Colin, make them stop! Natataranta niyang sambit. Balak niya sanang magtago sa likuran ni Colin pero tinulak siya ng lalaki palayo. Mabilis namang tumayo si Demetrio mula sa kama at inayos ang kanyang damit. Nang makita si Bianca ang nangyayari, agad niyang kinuha ang isang puting kumot para itakip sa kanyang katawan pero naunahan siya ni Demetrio at itinapon niya ng lalaki sa malayo. Ang mga paparazzi na naroon, mga tauhan lahat ni Demetrio. Naghihintay ang mga itong tuluyan ng pumasok si Bianca sa loob ng silid bago sila pumasok at kunan ng larawan ng babae habang iniwasan ng mga itong mahagip ang mukha ni Master Colin at tayong katawan lamang ng lalaki ang makikita. Colin! Puno ng takot, nasambit ni Bianca habang may namumuo ng luha sa mga mata nito. Iniangat ni Demetrio ang isa niyang mga daliri at agad tumigil ang mga ito saka lumabas na ng silid. Naglakad si Demetrio papunta sa sofa na nasa harapan ng paanan ng kama at doon naupo. Pakiramdam ni Bianca ay tumagos hanggang sa kailiman niya ang lamig ng ekspresyon ni Colin. Kulang na lang sa kalensya nito dahil sa galit na nakikita niya sa mata ng lalaki. Colin, ano bang nangyayari? Umangat ang sulok ng labi ni Demetrio bago nagsalita. You planned on putting a drug onto my drinks to knock me out. Para kinabukasan, tayong dalawa ng headline ng news. At wala na akong mapagpipilian pa kung di pa kasalan ka. Isn't that your plan? Inaakala mo ba talaga na magtatagumpay ka sa binabalak mo, Bianca? Nakalimutan mo bang kaya kong gawin kung anong ginagawa mo? In fact, I can do more than what you can do. Halos mawala ng kulay ang mukha ni Bianca dahil sa pamumutla. Agad siyang umalis sa ibabaw ng kama at lumuhod sa harapan ng lalaki. I'm sorry, Colin. Mahal na mahal lang talaga kita kaya ako nagawa ang bagay na to. I know this is wrong, pero wala na ako ibang paraan para mapasakin ka. Pakiramdam ko, mamamatay ako pag hindi tayo nagkatuluyan. Then just die, Bianca. Putol ni Colin sa sinabi niya. Umawang kanyang mga labi, hindi makapaniwalang napatitig sa lalaki. Sobrang dami pang bagay ang tumatakbo sa isipan niya na nais niya sanang sabihin sa lalaki. Anak siya ng pangalawa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Sa isipan niya walang lalaking di magkakagusto sa kanya dahil nasa kanya na lahat ng pupwede na hanapin sa isang babae. At gustong gusto niya si Colin. Hindi rin siya naniniwala na wala itong gusto sa kanya. Akala niya nagpapakipot lang to nang sabihin nitong mahal nito si Gretchen. But hearing him saying that she should just die made her heart shattered into pieces. Hindi siya pinanganak para matalo. Binalaan na kita noong nakaraan, pero hindi ka nakikinig. You even went to see Gretchen at sinubukan mo pa siyang bayaran para lang layuan ako? Bakit, Bianca? Sino ka ba sa buhay ko? You're nothing to me.
so you don't have to right to intervene with any matters that has to do with me. Naniningkit ang mga matang dagdag ni Demetrio. Naikuyom ni Bianca ang kanyang mga palad. So nagsumbong si Gretchen kay Colin, imbes na hiwalayan ito. Gayunpaman, hindi yun ang dapat niyang iisipin ngayon. Now that she's been busted, malamang hindi na talaga makikipagkita pa si Colin sa kanya at hindi niya yun matatanggap. Paano mo naaatim na sabihin sa akin ang bagay niyan, Colin? All I did was to love you. Puno ng hinagpis niyang bigkas. Pero tila walang pakialam si Colin sa mga sinabi niya at marahas na tumayo. Dapat alam mo na kung anong itsura mo sa mga larawang nakuha ng mga paparazzi, Bianca. Huwag na huwag mong sasagarin ulit ang pasensya ko kung ayaw mong ilabas ko sa media ang mga larawan mo at pagbiestan ka ng mga tao. Larawan? Hindi makapaniwalang napatitig si Bianca kay Colin. Imbes na siya dapat ang mag-set up sa lalaki para mahulog sa patibong niya, it turned out that she was the one who got caught red-handed instead. Sa paraan pa lang ng pang-aakit na ginawa niya kanina kay Colin at sa itsura niya, nagmumukha na siyang cheap na babae. Kapag kumalat ang mga larawan, sigurado siya magiging napakalaking kahihiyan nun sa parte niya. She would definitely be branded as a slut. Hindi pwede. Sikat siyang artista. Magiging katapusan na ng karera niya at mahihila pa niya sa kahihiyan ng buong pamilya nila. Kaya mo ba talagang gawin ang bagay niyan sa akin, Colin? May pinagsamahan tayo. Wala akong pakialam. The next time you mess with my wife again, hindi lang yan ang aabutin mo. Ni minsan ba hindi ka talaga nagkaroon ng kahit konting pagtingin sa akin? Tanong niya sa nanginginig na boses. I don't feel anything for you at all. Walang gatol na itong sagot. Lahat ng pag-asang natitira sa puso ni Bianca na pipiliin siya ni Colin ay naglaho na lang bigla. Hindi na siya nito hinintay pang makasagot. Naglakad na ang lalaki papunta sa may pinto. Bumukas ang pinto nang magkaroon ng lakas ng loob na muling magsalita si Bianca. Ano bang nakita mo kay Gretchen na wala sa akin, Colin? Anong gayumang pinakain niya sa'yo at pinapaboran mo siya? Ano bang ginagawa niya at ganyan mo na lang siya ko ipagtanggol? Hindi lubos maintindihan ni Bianca kung bakit mas nakuha ni Gretchen ang atensyon ni Colin ngayong konting panahon pa lang namang nagkakilala ang dalawa. Natigil sa paghakbang si Demetrio, subalit hindi ito lumingon sa kanya. Hindi niya ako pinilit mahalin siya, Bianca. Sa tingin niya, hindi niya na kailangan pang ipaliwanag ang iba pang tungkol sa kanila ni Gretchen dahil siya lang ang nakakaintindi kung bakit nahulog ang loob niya sa babae. Gretchen is the most genuine person he knew. Wala tong ibang intensyon sa kanya gaya ng ibang tao. Komportable siya kapag nasa paligid ng babae kahit pa manong tinatago pa niya ang katauhan niya dito. Sa kanya niya naranasan na po pwede palang sumaya kahit sa isang simpleng pagsasalo lang ng pagkain. Nakakahawa ang positive vibes nito. If the world is all about black and white, Gretchen is the dazzling rainbow that colored his life. Tuluyan ang nilisa ni Colin ang silid, naiwan si Bianca na nakasalampak sa sahig habang hilam sa mga luha ang mga mata nito. Wala na siyang nagawa pa, kundi ibato lahat ng mga gamit na mahahawakan niya habang umiiyak. Napatitig naman si Jomar na nasa labas ng silid dahil sa ingay sa loob ng hotel room dulot ng pagwawala ni Bianca. Ilang sandali pa sa malubong na sa kanya ang malamig na mukha ng kanyang boss. Kung di lang niya nakita ko ano si Master Colin, kapag kasama si Miss Miranda, iisipin niya isang bato ang boss niya. Nasa lumang larawan? Tanong pa nito. Agad niyang nilahad ng mga larawan na kuha ng paparazzi kanina. Lahat ng mga larawan, klarong-klaro ang mukha ni Bianca, habang nakatago naman ang mukha ni Demetrio. Kung pagmamasdan ng maigi ang larawan, kitang-kita ang mapang-akit na aura ni Bianca. Mag-send ka ng copy ng mga to sa pamilya ni Bianca, so they will appreciate what their beloved daughter is doing. Masusunod po, Master Colin? Napatitig si Jomar sa mga larawan. Hindi niya maiwasang mapailing. Sikat na artista si Miss Bianca at mayaman pa. Bakit kaya hindi na lang to nagkagusto sa iba at sa boss niya pa talaga? Kapag hindi pa talaga to tumigil pagkatapos ng gabing to, sigurado siya, sisirain na talaga ni Master Colin ng tuluyan ang reputasyon ng babae. Mabilis lang na nilisa ni Demetrio ang Golden Scape Hotel at nagpunta sa isang sikat na cake shop para ibili si Gretchen ng pasalubong.
Habang pinagmamasdan ni Jomar ang kanyang boss sa malayo, di niya maiwasang mapailing. Tila isang mabangis na leon si Master Colin kung kaharap ang ibang tao, pero mukha tong maamong tupa pagdating sa sarili nitong asawa. Kasalukuyang naghahanda ng hapunan si Gretchen nang mapansin niya ang pagdating ni Demetrio. Napatitig siya sa orasan. Akala niya, mamaya pa ang lalaki dahil nagpaalam to sa kanya na malilate ito ng uwi. Hey! Bati nito nang makarating sa kusina. Napatikim siya bago magsalita. Maaga kayata. Sandaling natigilan si Demetrio bago sumagot. Maaga akong umalis sa pagtitipon para makauwi. Napatango-tango si Gretchen bago bumaba ang kanyang tingin sa isang paper bag na hawak nito. Nang mapansin ni Demetrio kung saan siya nakatingin, agad iniangat ng lalaki ang hawak nito at iniabot sa kanya. For you. Ilang segundo pa siyang napatitig sa dala ng lalaki bago yun tinanggap at inilapag sa mesa. Naalala niya may bilin nga pala siya dito kanina bago siya umalis. Mukhang tinupad nga ni Demetrio ang sinabi nito. Excited niyang sinilip kung anong laman ng paper bag at agad na sumilay ang malawak ng ngiti sa kanyang labi nang makitang isang box ng pistachio cake. Wow! Thank you, Demetrio! Masaya niyang sambit. Simpleng bagay lang naman yon pero hindi niya mapigilan ng sarili na maging sobrang saya. Ngayon pa lang naglalaway na siyang matikman ng cake. Para sa inyong dalawa yan ang baby natin, tugon nito. Nakangiti siyang nagangat ng tingin at nahuling titig na titig ito sa kanya. Tumikim siya at nag-iwas ng tingin, lalo pat napansin niya ang kakaibang ningning sa mga mata ni Demetrio. Itatago ko muna to sa ref, mamaya ko na lang kakainin pagkatapos ng hapunan. Umupo naman si Demetrio sa mesa at hinintay maipasok ni Gretchen ang cake sa refrigerator. Nang humarap sa kanyang babae, huminga siya ng malalim at umugot ng lakas para magtapat. I have something to tell you, Gretchen. Napatitig naman si Gretchen kay Demetrio. Kita niya ang tensyon sa mga mata nito na kanyang ipinagtaka. Anong sasabihin mo? Bianca and I saw each other today? Isang kabanata na naman ang natapos natin. Sa tingin niyo mga ka-Ashlon, ano kayang gagawin o reaksyon ni Gretchen matapos niyang malaman kay Demetrio na nagkita ang dalawa ni Bianca? Maiinis ba si Gretchen dahil sa nalaman o magpapanggap siyang walang pakialam? Naku, selos na yan pero ayaw ipahalata. Si Demetrio naman pagdating kay Gretchen parang maamong tupa. Ano kaya ang mangyayari at gagawin ni Demetrio para makatabi mo rin si Gretchen? Naku, huwag papalagpasin ang kilig moments nila. Magugustuhan nyo. Kita-kits po ulit!